Welcome back to my channel, Ramiro Boulder. Don't forget to like and subscribe for the latest update and exciting content. Kiko Barsaga. Si Representative Kiko Barsaga ay isang kontrobersyal na personalidad sa Kamara de Representantes. May mga nagpupuri sa kanya dahil sa kanyang matapang na paninindigan laban sa korupsyon at sa kanyang pagiging bukas sa mga isyong panlipunan. Ngunit mayroon ding namang mga nagtatanong sa kanyang pag-uugali at mga desisyon. Ito po ang ating tatalakayin ngayon kay Kiko Saltik Barsaga. Ano po yung kanya pong attitude bilang isang congressman na hindi po kaaya-aya sa isang mga elected official na kagaya po nito ni Kiko, Representative Kiko Saltik Barsaga. Ano po? Ito po. We should be careful about making a hero out of Congressman Kiko Barzaga. Actually, that goes out for every politician. But this is about Kiko, the first-term lawmaker who has made headlines left and right for his antics within and outside Congress. From trying to gather protesters outside a posh village kung saan supposedly may properties na dating House Speaker Martin Romualdez at resigned Congressman Zaldico, to filming himself confronting the president's son in the plenary. Kamusta na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala? Yes po. Oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot, natatakot. Huwag ganyan, boss. To joking about setting Batasang Pambansa on fire. For that last one, sinumpahan siya ng ethics complaint ng mga dati niyang kapartido sa National Unity Party, among other reasons. He has definitely alienated, if not angered, many of his House colleagues who expect the Cavite congressman to play by the rules, or at the very least, observe proper decorum. Even yung matagal ng mga oposisyon sa Kamara, they are civil, if not friendly. Ito po, the problem with Kiko Barsaga has emerged as one of the most popular sitting members of the Philippine Congress online. Amazing hundreds of thousands of followers. Once a Marcos ally, he was rebranded himself as an anti-administration voice and self-styled anti-corruption crusader. Ito po siya, dati po siyang ally ng mga Marcos. Sa katunayan nga po, in-endorse niya si PBBM nung 2022 presidential election. Kinampanya po niya. Pero nag-shift po siya. Nag-rebrand po siya sa pagiging anti-administration to self-styled anti-corruption crusader. Kasi nasa kanyang isipan na ang korupsyon ngayon ng anomaly ng flood control project ay nagmula sa pinakamataas daw po. Kasi paanong nangyari yon? Para sa akin naman, hindi po manggagaling ang korupsyon sa pinakamataas. Ang korupsyon ay nanggagaling dito sa Kongreso, sa Senado, at saka House of Representative. Diyan po nanggaling yon. At saka dito sa DPWH. Porsentuhan, proponent, kickback. Yan po ang nangyari dyan. Kung inyo pong matatandaan, ang anomalya ng flood control project at ghost project ay napakalawak na po. Nagsimula ito noong panahon pa po ni Rodrigo Duterte, 2016. Ano po? Kaya umabot po ngayon ang nakadiskubre po niyan, yung mga anomaly na yan ay mismong si President Bongbong Marcos. Dahil inalam niya
ang lahat ng proyektong natapos. Nung kanyang na-examine na yung mga isinabmit sa kanyang report na natapos, kanyang ininspeksyon, taliwas sa mga dokumento. Na discover niya na mga maraming proyektong hindi tapos at itong malala, proyektong multo, wala, hindi nag-i-exist. Kaya niya binuo ang independent Independent Commission for Infrastructure. Ito po ang kanyang binuo. Yan po ang katotohanan niyan, ano? Patuloy po tayo. Towards their political rivals off-cam, it's because Congress is known for its spirit of collegiality. And maybe that's also why Barzaga has garnered a decent following online. He's a troublemaker that a segment of the population may find endearing, if that's the right word. He has also recently positioned himself as anti-administration. Dumalas ang pagsasalita niya laban kina Romualdez, Zaldico. Yan pa, yung madalas na pagsasalita niya, kinalaban niya na po si BBM. Ngayon, kung mapatunayan po na na talagang may kasalanan po itong si Representative Romualdez, bakit hindi ikulong? Dapat nga ikulong, mapanagot. Kasi yun ang unang adhikain ng create ng ICI, na. Pero ang lumalabas dito sa mga binibitiwang salita ni Kiko ay ang pinagmulan ng corruption ay sa Malacanang mismo, sa Office of the President. Hindi po ako naniniwala dyan na bakit pa siya gumawa ng isang independent body na siyang mag-iimbestiga sa mga anomalyang ito. Hindi po ba? Nakuha niyo po ba ako? Halimbawa ako, sabwat ako, bakit pa ako gagawa ng isang independent body na mag-iimbestiga? Hindi, pababayaan ko na yan para hindi ako madawit. Di ba? Ganun lang kasimple po yan eh. Kaya yung mga pag-uugali nitong si Barzaga ay hindi talaga kaaya-aya. May mga ulat na naglalarawan sa kanyang bilang may unusual behavior itong si Kiko Saltik Barzaga. At lewd ng mga post sa social media. Pag nakita po ninyo, bisitahin nyo kanyang Facebook page. Marami pong nakapost doon na talagang hindi dapat ginagawa ng isang opisyal na halal ng bayan. Ewan ko ba bakit nahalal ito sa kanilang distrito dito sa Dasmariñas, no? 4th District, no? Ng Cavite, no? Napaka unethical sa isang opisyal ng isang pamahalaan na yung pinapakita mong ugali ay hindi nararapat, hindi angkop sa iyong pagkatao. Ano? At naging dahilan ang pag-file ng ethics complaint sa kanya, kaya po siya may kasong ngayon yung mga dati niyang kasamahan na nag-file ng ethics complaint para sa kanya laban sa kanyang mga actuation, ano? Kaya hindi niya inamin niya na nahuli siya nung mga nakaraan yun sa investigation ng ethics complaint dahil sa paglalaro daw ng computer. Biro mo ang sasabihin mong rason, irarason mo dahil nahuli ka sa pagdinig ng ethics complaint dahil naglalaro ka ng computer. Isip ba yun ng isang matinong congressman? Kaya nga pati pinsan niyang si Nino Barzaga galit na galit sa kanya. Tinatabla siya dahil nga sa kanyang asal. Ano po? Ito po. Patuloy po tayo. At maging kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. And it's not difficult to imagine how his words can resonate with the Filipino public that has grown tired of the current administration's shortcomings. Pero, teka lang. While Barzaga has made decent points,
Ilagay natin sa konteksto. Kiko was the only one in his family to support the Uniteam in 2022. Nag-viral pa nga yan for going up the stage. Yan po yung sinasabi ko. His father, who endorsed Leni Robredo at the time. BBM! BBM! Yan po. And yes, he came from a political Sinisigaw niya ang BBM, no? vice mayor ng Dasma ay ina at kapatid niya. Tapos, siya yung district congressman. Isn't that a lot of power? At the same time, siya po ay isa ring produkto ng dinastiya sa Cavite. Dahil ang kanyang kapatid ay vice mayor, tapos ang kanyang nanay ay mayor sa Dasmariñas. Yan po, yan. Kaya sila po ay dynasty rin sa Cavite. At siya ay Nepo baby rin siya. Inamin niya na po yan na isa siyang Nepo baby. Just from one family? Nung tumakbo siyang kongresista, he was not known for his platform, but for his campaign jingle. Iminunot ko po kasi tugtog po yun eh. By a small margin. And what is his record, by the way? He was a college dropout who served 6 years in the city council before gunning for a congressional seat in his mid-20s. Siya po ay college dropout daw. Ito po ang pinanggalingan ng mga school ay naniniwala po akong magagaling na eskulahan, na university. Kasi nga sa galing niyang magsalita, kaya nga lang mayroon siyang ugali talaga na kakaiba. Na-kick out po siya sa isang school. Kapag na-kick out ka, mayroon kang ginawang malalang kasalanan. Yun po ang katotohanan dyan. Other people who don't have his family name would have to work twice or thrice as hard just to achieve that kind of political success at his age. And now, people, including his former colleagues, are speculating about his mental health. While there is a reasonable discussion that can be made about ensuring our public officials are mentally fit to seek public office, it is also an issue that Ito, kasalanan na ng mga taga Dasmariñas to dahil inilek niya yun. Inihalal nila si Kiko Saltik Barsaga kahit alam nilang may problema sa kanyang pag-uugali. No? Ito ay pagkakamali ng mga tao sa kanyang distrito. is prone to sensationalism. Sa totoo lang, NUP also deserves to shoulder the blame. Sinasabi nila ngayon na matagal nang may problema sa pag-iisip si Barzaga. Bakit nila pinatakbo sa ilalim ng kanilang partido? Bakit Yan ang problema. sa Kongreso? Yan ang problema. Bakit nila binayaang pinatakbo? 'Di ba? Ng NUP, yung dati niyang party, no? Kaya namumroblema rin itong mga taga-NUP na ngayon na pinamumunuan po ni Ricardo Puno. Ay ni sino ba tong Puno na to? Ginawa pa nilang assistant majority leader. Shouldn't politics and public service be about merit and not merely relationships? And if we're looking for opposition lawmakers to cheer on, FYI, may mga mambabatas na talagang nagpuyat, nasa plenaryo hanggang madaling araw, para busisiin ang 2026 budget na isnumitin ng administrasyon sa Kongreso. Laila de Lima, Shel Jokno, Antonio Tino, Rene Co, Sara Elago, Elisan Fernando, just to name a few. Look, I'm not saying there should be zero coverage at Barzaga, but media and the general public can learn a thing or two about not merely parroting a politician's comments. Just because a congressman spoke doesn't mean it's news. Barzaga's actions should still be covered, but perhaps using a more critical lens. Not every quote from a politician is a soundbite deserving of airtime or attention. Kasi kapag binigay natin to sa kanila, we may end up elevating figures whose credentials crumble under scrutiny. For more discussions, Yan po. Si Representative Kiko Saltik Barsaga ay isang komplikadong personalidad na may mga positibong at negatibong aspeto. Bagaman may mga nagpupuri sa kanya dahil sa kanyang matapang na paninindigan, mayroon din namang mga nagtatanong sa kanyang pag-uugali. Yun po ang
masama yung kanyang ipinapakitang asal, ano? At mga desisyon na kamakailan ay nag-organize siya ng isang rally, ng anti-Marcos rally dito sa Forbes sa Makati. Marami pong sumuporta sa kanya na mga DDS vlogger. Marami po, nakita ko doon yung mga DDS vlogger, mga banateros, nandoon si Banat Bay, nandoon si Attorney Trixie Angeles, Trixie Cruz Angeles, at marami pa pong iba. Pero, nung magpakita siya ron, late na po siyang dumating doon sa rallying yun. Nagpakita siya, nagpa-picture siya. Hindi pa po siya nagtatagal, umalis na po. Yan po ang kinainisan sa kanya ng mga sumusuporta sa kanya mga DDS. Ngayon, yung mga sumusuporta sa kanya, nagagalit na sa kanya ngayon. Dahil nga sa kanyang ginawa, siya ang nag-initiate, siya ang nag-aya sa mga DDS upang mag-rally doon, pero iniwan niya kalaunan. Tignan mo, di ba? Kung kayo po, niyaya kayo sa isang rally ni Kiko Barsaga, at nung nandun na kayo, bigla kayong iiwanan, ano po kaya mararamdaman nyo? Di ba? Kaya, ang kanyang ang kanyang asal ay nakakadismaya. Kayo na po ang bahala. Kayo na po ang bahalang mag-analyze. Sana maintindihan nyo yung pag-uugali nitong Kiko Saltik Barsaga na ito. Ano po ang inyong opinion? Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel. Hanggang dito na lang po. Marami pong salamat sa inyo at mabuhay po kayo.